My God, I hate drugs. Kaugnay sa pagdinig ng Senado sa extrajudicial killings at iba pang mga usapin, makakapanayam natin si Senador Alan Peter Cayetano. Magandang umaga, Senator Cayetano. Magandang umaga, Howie, at lahat ng ating kababayan. Okay, Senator, ano po ang inyong opinion kaugnay dito sa bangayan ni na Pangulong Duterte at Senator Laila de Lima? Well, it's a free country. We're in a democracy. As far as Senator de Lima is concerned, extrajudicial killing at human rights ang kanyang pinupunto. As far as the President is concerned, yung safety ng ating kababayan at droga. Ngayon yung sinasabing personal, hindi maiwasan to dahil nakakabit to sa issue ng droga dahil ang sinasabi pong personal, yung pong sa driver, ay sinasabing nangolekta ng pera sa drug lords at nakatulong sa mga nasa loob ng Muntinlupa, no? So, let us focus on the issue. Yung bangayan na to ay naging controversial man. Pareho kasing nakakabit sa issue, no? So, maybe through this formal hearing, a lot of things can be clarified. Okay, Senator, siguro narinig niyo na rin yung puna galing sa iba, no, na bakit hindi mas ipinagtatanggol ng mga kapwa senador si Senador Laila de Lima dahil hindi lang naman daw yung personal, yung atake sa kanya, kundi baka yung karapatan pa ng Senado na mag-imbestiga ng executive branch o ng polisiya ng Pangulo. Well, unang-una, hindi mo masasabing purely personal kasi nga nakakabit pa rin sa issue ng droga, no? Pangalawa po, ang attack sa isang senador ay iba sa attack sa committee or attack sa Senado, no? 3 beses po, at one time personal ko narinig, 2 times to a very close friend, narinig namin ang Pangulo sabihin, trabaho naman talaga niya yan, kaya hayaan nyo na. Meaning, hindi personal ang galit kay Senator de Lima, no? At itong issue na to ay dapat imbestigahan din ni Senator Ping Lacson sa public order, pero pinipilit ni Senator de Lima na sa kanyang committee. Pangatlo, Howie, no? Dati, napakagulo sa kalye. Mga tambay, mga adik, hindi safe umuwi ang ating mga kababayan, grabe ang droga. Ngayon pa konti-konti nararamdaman na yung diferensya. So sinuggest namin kay Senator de Lima, ba't hindi nyo munang mag-briefing muna na private sa mga polis? Tanungin sila, ano kailangan nyo, nirerespeto nyo ba karapatan ng iba? Pero hindi niya gusto eh. Gusto niya live hearing kaagad at defensive kaagad ang mga polis, no? So that is why there is a lack of voices in the Senate because we distinguish between an attack on an individual senator and an attack on the Senate, di ba? So kung may issue ako, for example, sa iyo lang, no? Hindi naman attack sa buong network mo yan. Ngayon, kung inaatake kita dahil nagre-report ka, attack yan sa buong stasyon. But marami sa amin dito naniniwala na personal ito kay Senator de Lima at hindi ito attack, no, sa buong Senado. Okay, may mga aligasyon din ang Pangulo, no, kay Senator de Lima. Sa palagay mo, dapat imbestigahan din yon, yung mga aligasyon na yon. Bilang, I guess, a part of the Ethics Committee ng Senado? Yes, sa akin naman parati, it's what is the proper venue, di ba? Kasi pagka executive branch, sabihin, ng bebenga, kapag ka-house, yung chamber courtesy, no? So, dapat talaga may mag-imbestiga at dapat talaga yung fact-finding walang sasantuhin, no? Masalimuot to, Howie, but that's why I'm saying, right now, ang focus ko, yes, human rights, but under the bigger picture, na protektahan ng pulis ang karapatan ng lahat ng Pilipino against drug at maging safe. Kasi sa hearing na to, parang ang nilalabas, para bang wild west tayo, kahit sino patayin, no? Kung titignan mo, almost 35 ang patay araw-araw nung panahon ni President Aquino. Pero wala sa news yan araw-araw. Wala silang tinatawag na kill list. Sa ngayon po, dahil sa drive against drugs, 20 a day ang namamatay. Pero pag tinignan mo sa dyaryo, parang ngayon lang ang patayan ng patayan. Pero baliktad, no? So we're hoping through this live hearing,
na makapagtanungan diretsuhan, katulad ng interview na to, magkakaroon ng linaw sa ating mga kababayan ang role ng polis at ang dapat nating gawin bilang isang gobyerno. Okay, Senator Cayetano, no, yung mga tagapagsalita ni Pangulong Duterte, parang minsan sinasabi sa amin dito sa media, we have to distinguish between what he really means and what he's serious about versus yung mga rhetoric lang o maaring joke lang. No? Kamakailan nagbanta si Pangulong Duterte na baka mas mainam pa para sa Pilipinas na kumalas na sa United Nations. Is this something that you personally is taking seriously or talagang ano lang to? It's just rhetoric lang I yun? spent almost a year with him, 7 months na sama-sama, at madalas namin sabihin, ang trabaho ay baguhin ni Duterte ang Pilipinas at hindi tayo baguhin si Duterte. Precisely why we got him with these good traits and bad traits, with the way he talks that will help sa crime but also seems offensive sa iba. For me, no, what he meant, kasi si Presidente mahilig sa argumentum ad absurdum. Ibig sabihin, he will bring to the absurd the argument. Ang ibig niya lang sabihin, kung ang UN ay magiging balakid sa drug drive, kung ang UN ang gagawin nila ay babatikos, yung panay batikos na maapektuhan yung drug drive, mas gusto pa niya na wala tayo sa UN pero safe ang tao. But remember, yung mga nagsalita sa UN, they are not the UN. Diba? Parang ikaw, Howie, no? You're part of your network, but you are not the network. I am not the Senate. Diba? But kasi pati si Secgen Ban Ki-moon on purely news reports ay umangal, that is unprecedented. Na mismo mga diplomat ang nagsabi sa akin, bakit hindi kayo promotesta, mali yung ginawa nila. No? So we are hoping that the people who are trying to mislead the media, who are trying to mislead the UN, different agencies of UN, will be clarified in this hearing. The best example dyan na is paano gamitin ang extrajudicial killing. Nung panahon ni President Aquino, napakaklaro ang meaning nito. Ngayon, lahat na lang na mapatay, na lagyan ng pangalan na droga, sinasabi extrajudicial killing, kaya nami-mislead ang ating mga kapatid sa media to believe na lumaki ang extrajudicial killing. So we hope to clarify that. But ang pakiusap natin sa mga taga-UN, no, you look at the cultural and the language barrier and do a little bit more fact-finding. Salamat po sa inyong panahon, Senador Alan Peter Cayetano. The people rejoice, but when the wicked bears rule, the people mourn. I'm not talking about the Aquinos, Arroyos, or the Dutertes. When the drug lords rule, people mourn. But when the law enforcers, the righteous, are the one ruling, walang patayan, may katahimikan sa ating bansa. Next slide. It is being made to appear in the media and with no help by some so-called human rights advocates. Next slide, please. That grabe ang patayan araw-araw. Please take note from 2010 to 2015 during the Aquino administration, an average of 35 ang patay araw-araw. Ngayon po, sa ilalim ni Presidente Duterte, 20 po. No, more than about a third are now, their lives are now being saved every day because of the efforts of the PNP. Next slide. The old norm was drug lords and their cohorts acted with impunity. People have low trust sa PNP, fiscals, judges, high-ranking government officials are involved in the illegal trade or protectors, and people hindi nakakadama na sila secure sa kanilang bahay, sa kalye, sa kanilang trabaho. Ngayon po, the respect and fear for the law has been restored. Drug lords and their supporters are on the run. People are beginning to feel safe, renewed trust on our law enforcers and government under President Duterte. Next slide. Are we using the term extrajudicial killings loosely to discredit the PNP and Duterte administration? Whether it is the Commission on Human Rights or our dear chairperson, I was hoping that they would educate the people more and the media para hindi sila ma-mislead na lahat ng patay ay extrajudicial killings. Bakit po? Ito po ang sinabi ng dalawang justice. Next slide. There is a need for a clear-cut killing of what the extrajudicial killing is. The name is a misnomer since every killing outside death penalty is extrajudicial. Dalawang justice po nagsabi niyan.
So ano po ang ginawa ng Aquino administration? Gumawa po sila ng AO35. Di ko na babasahin dahil 5 minutes lang oras ko. Next slide. Dito po ang importante. The victim was a member or affiliated of an organization to include political, environmental, agrarian, labor, or similar causes, an advocate of the above-named causes, a media practitioner, etc. Ibig sabihin po, labor leader ka, media ka, religious leader, pinatay ka dahil sa paniniwala mo. Next slide. That was very clear for the purpose of the focused mandate of AO35 na ginawa ng Aquino administration. Ang common criminals at ang crime sa kanila hindi kasama sa extrajudicial killings. Next slide. Yan po ang pirma ng dating Secretary de Lima, Department of Justice, IAC Chair. So alam po nila yan. Lahat na nagpapa-interview sa CHR at ating mahal na chairperson, alam po nila yan. Next slide. Sa araw-araw na patayan sa Aquino administration na 35, mahigit 1,400. 394 lang ang classify nila na extrajudicial killing. Pero sa umpisa pa lang ng hearing na to, kung ano nung numero na narinig natin eh. Did they clarify which one is extrajudicial and not? Which one are common criminals? Next slide. Kaya ano ho ba sabi ng isa nilang kakampi na Human Rights Watch? Unresolved or basically failure ang kanilang watch pagdating sa pagre-resolve ng extrajudicial killings. Eh ba't hindi yun ang munang imbestigahan natin bago sa extrajudicial killings ngayon? O okay lang dati, ngayon masama. Next slide. People now beginning to feel safe in the streets and trust our law enforcers. Beginning. Hindi ko po sinasabing safe lahat. Pero nag-uumpisa na. Next slide. Kung makikita nyo po yung crime volume, ayan po, hindi ko nababasahin isa-isa because of lack of time, pero makikita nyo, crimes against property, 11,000 to 6,000 in 1 month. Bakit po? Ang mga pusher at saka user, kailangan ng pera, walang trabaho yung marami dyan, nagnanakaw. But because nagsosurrender na yung mga user, nahuhuli ang pusher, pababa ang crime volume. Next. People support the anti-war drugs. Criminals don't. Ang mga kriminal at drug pusher gumagastos ngayon sa media, sa politika, sa politiko, sa kahit ano, para i-discredit ang administrasyon na to, para nga tumuloy ang kanilang multi-billion na negosyo. I'm not saying that everyone is being used. Marami pong honest advocates for human rights, honest advocates of how to do this better. But let us not fool ourselves. Marami din sa mga drug lords ang pumupondo dito. Next slide. Hindi rin totoo na lahat ng sektor ayaw. Basilan Bishop Martin Pumawad is pinning his hopes on the new president. Next slide. This is another one na nagsasabing maganda nangyayari at kahit hindi pa nakaupo ang bagong presidente, after he won, nagsimula ng mga pulis magsipag at tumapang. Next slide. Anti-drug operations, 215% increase in anti-drug operations. I agree with the chairperson. Hindi intensyon ng committee na to pahintuin yan. Ang problema, the way to hell is full of good intentions. It is not the intention, it is the effect. Ang mga pulis nanunood lahat. At kung lalabas na sila pa kontrabida ngayon, baka yung iba umatras. Kaya hindi mo mapigilan ang ating Pangulo na maging emosyonal sa kanyang 100% support. Next slide, anti-drug arrest. Next slide. The average Aquino haul for drugs, 412 million a month. So far, the average for Duterte, 2.3 billion in 48 days. Next slide. Next slide. They say we are drawing flack from various sectors. Next slide. Tignan niyo po to. The Philippine War sa ABS-CBN. Outrage over extrajudicial killings. Yung outrage, no? Anong pinapalabas? Na lahat na lang napatay, extrajudicial killings, na may outrage. Pero yung news, na sa sulok-sulok ng ating bansa, masaya ang mga tao, nasaan yon?
Dito sa Inquirer, the kill list ang tawag nila. During the Aquino administration, mas marami ang patay. May kill list ba kayo? Pero ngayon sa Duterte administration, gumawa pa kayo ng sarili niyong pangalan, the kill list. Paano po hindi sasama loob ng ating mga alagad ng batas, ng NBI, PDEA, Police, na nung panahon na walang ginagawa, dun sa araw-araw na patayan, ay okay lang. Ang tawag nyo, riding in tandem, ang tawag nyo, ganit, murder, homicide. Ngayon na may ginagawa sila at mas konti ang patay, kill list ang tawag. Lastly, Madam Chair, have we ever asked the PNP what they need? I was hoping, and I suggested this in our first hearing, sana bago tayo mag-hearing at akusahan sila, patawag muna natin. Anong kailangan nyo? Sweldo nyo, napakababa. Kailangan nyo ba ng equipment? Next slide. Alam niyo po ba, sa alalim ng batas, 201 dapat ang pulis natin. Kulang ng 40 mil na pulis. Next slide. Ang sweldo ng pulis, 4,834. Next slide. Ito po ang combat pay, 11 pesos a day. Sa pulis po, 933 a day. 10 piso, soft drinks lang yun eh. O, ni bottled water, hindi kayo makakabili. So, Madam Chair, I will stop there because of lack of time, but the point I'm making, can you go to the next slide first? Next. Is this the last Yes, point? this last slide. Let's Yes, wrap up. Madam Chair. Time Next is up. slide. Next slide. Next. Here, Madam Chair. Wala po akong problema dahil ako'y isang human rights advocate din kung indiscriminate o ang pulis ay may utos na wag niyong gawin ito. Pero titignan niyo po to, mismong PNP ang may memorandum na nagsabi na lahat ng unexplained, lahat ng vigilante, imbestigahan. And hindi ko na ipapakita dahil wala ng time, pero yung last slide ko po dito ay ang statement ng ating Pangulo at statement ni Chief PNP Ronald De La Rosa alias Bato, na nagsasabi, ayan po, ayoko ng extrajudicial killings. So thank you, Madam Chair, that you said we will be fair. But sana sa mga interviews at mga kapatid natin sa media, maging fair din. Kasi panay ang report nyo na ayaw ng Pangulo, na gusto ng Pangulo at ng PNP ng extrajudicial. Pero yan po ang sinasabi nila, yan ang official. Thank you, Madam Chair. Thank you, Senator. Fiscals, judges, high-ranking government officials are involved in the illegal trade or protectors, and people hindi nakakadama na sila secure sa kanilang bahay, sa kalye, sa kanilang trabaho. Ngayon po, the respect and fear for the law has been restored. Drug lords and their supporters are on the run. People are beginning to feel safe, renewed trust on our law enforcers and government under President Duterte. Next slide. Are we using the term extrajudicial killings loosely to discredit the PNP and Duterte administration? Whether it is the Commission on Human Rights or our dear chairperson, I was hoping that they would educate the people more and the media para hindi sila ma-mislead na lahat ng patay ay extrajudicial killings. Bakit po? Ito po ang sinabi ng dalawang justice. Next slide. There is a need for a clear-cut killing of what the extrajudicial killing is. The name is a misnomer since every killing outside death penalty is extrajudicial. Dalawang justice po nagsabi niyan. So ano po ang ginawa ng Aquino administration? Gumawa po sila ng AO35. Di ko na babasahin dahil 5 minutes lang oras ko. Next slide. Dito po ang importante. The victim was a member or affiliated of an organization to include political, environmental, agrarian, labor, or similar causes, an advocate of the above-named causes, a media practitioner, etc. Ibig sabihin po, labor leader ka, media ka, religious leader, pinatay ka dahil sa paniniwala mo. Next slide. That way is very clear for the purpose of the focused mandate of AO35 na ginawa ng Aquino administration. Ang common criminals at ang crime sa kanila hindi kasama sa extrajudicial killings. Next slide. Yan po ang pirma ng dating Secretary de Lima, Department of Justice, IAC Chair. So alam po nila yan.
Lahat na nagpapa-interview sa CHR at ating mahal na chairperson, alam po nila yan. Next slide. Sa araw-araw na patayan sa Aquino administration at 35, mahigit 1,400, 394 lang ang classify nila na extrajudicial killing. Pero sa umpisa pa lang ng hearing na to, kung ano nung numero na narinig natin eh. Did they clarify which one is extrajudicial and not? Which one are common criminals? Next slide. Kaya ano ho ba sabi ng isa nilang kakampi na Human Rights Watch? Unresolved or basically failure ang kanilang watch pagdating sa pagre-resolve ng extrajudicial killings. Eh ba't hindi yun ang munang imbestigahan natin bago sa extrajudicial killings ngayon? O okay. Debate sa mga polis. Tanungin sila, ano kailangan nyo, nirerespeto nyo ba karapatan ng iba, pero hindi niya gusto eh. Gusto niya live hearing kaagad at defensive kaagad ang mga polis, no? So that is why there is a lack of voices in the Senate because we distinguish between an attack on an individual senator and an attack on the Senate, di ba? So kung may issue ako, for example, sa iyo lang, no? Hindi naman attack sa buong network mo yan. Ngayon, kung inaatake kita dahil nagre-report ka, eh attack yan sa buong stasyon. But marami sa amin dito naniniwala na personal ito kay Senator De Lima at hindi ito attack no, sa buong Senado. Okay, may mga aligasyon din ang Pangulo no kay Senator De Lima. Sa palagay mo ay dapat imbestigahan din 'yon, yung mga aligasyon na 'yon. Bilang I guess a part of the Ethics Committee ng Senado? Yes, sa akin naman parati it's what is the proper venue, 'di ba? Kasi pagka executive branch sabihin ay nang bebenga, kapag ka House yung chamber courtesy, no? So dapat talaga may mag-imbestiga at dapat talaga yung fact-finding ay walang sasantuhin, no? Masalimuot to, Howie, but that's why I'm saying right now ang focus ko, yes, human rights, but under the bigger picture na protektahan ng pulis ang karapatan ng lahat ng Pilipino against drug at maging safe. Kasi sa hearing na to, parang ang nilalabas, para bang wild west tayo, kahit sino patayin, no? Kung titignan mo, almost 35 ang patay araw-araw nung panahon ni President Aquino. Pero wala sa news yan araw-araw. Wala silang tinatawag na kill list. Sa ngayon po, dahil sa drive against drugs, 20 a day ang namamatay. Pero pag tinignan mo sa dyaryo, parang ngayon lang ang patayan ng patayan. Pero baliktad, no? So we're hoping through this live hearing na makapagtanungan diretsuhan, katulad ng interview na to, magkakaroon ng linaw sa ating mga kababayan ang role ng pulis at ang dapat nating gawin bilang isang gobyerno. Okay, Senator Cayetano, no, yung mga tagapagsalita ni Pangulong Duterte, parang minsan sinasabi sa amin dito sa media, we have to distinguish between what he really means and what he's serious about versus yung mga rhetoric lang o maaring joke lang. No? Kamakailan nagbanta si Pangulong Duterte na baka mas mainam pa para sa Pilipinas na kumalas na sa United Nations. Is this something that you personally is taking seriously or talagang ano lang to? It's just rhetoric lang. I spent almost a year with him, 7 months na sama-sama, at madalas namin sabihin, ang trabaho ay baguhin ni Duterte ang Pilipinas at hindi tayo baguhin si Duterte. Precisely why we got him with these good traits and bad traits, with the way he talks that will help sa crime but also seems offensive sa iba. For me, no, what he meant, kasi si Presidente mahilig sa argumentum ad absurdum. Ibig sabihin, he will bring to the absurd the argument. Ang ibig niya lang sabihin, kung ang UN ay magiging balakid sa drug drive, kung ang UN ang gagawin nila ay babatikos, yung panay batikos na maapektuhan yung drug drive, mas gusto pa niya na wala tayo sa UN, pero safe ang tao. But remember, yung mga nagsalita sa UN, they are not the UN. Diba? Parang ikaw, Howie, no? You're part of your network, but you are not the network. I am not the Senate. Diba? But kasi pati si Secgen Ban Ki-moon on purely news reports ay umangal, that is unprecedented. Na mismo mga diplomat ang nagsabi sa akin, bakit hindi kayo promotesta, mali yung ginawa nila. No? So we are hoping that the people who are trying to mislead the media, who are trying to mislead
the UN, different agencies of UN will be clarified in this hearing. The best example dyan na is paano gamitin ang extrajudicial killing. Nung panahon ni President Aquino, napakaklaro ang meaning nito. Ngayon, lahat na lang na mapatay na lagyan ng pangalan na droga, sinasabi extrajudicial killing, kaya nami-mislead ang ating mga kapatid sa media to believe na lumaki ang extrajudicial killing. So we hope to clarify that. But ang pakiusap natin sa mga taga-UN, no, you look at the cultural and the language barrier and do a little bit more fact-finding. Salamat po sa inyong panahon, Senador Alan Peter Cayetano. The people rejoice, but when the wicked bears rule, the people mourn. I'm not talking about the Aquinos, Arroyos, or the Dutertes. When the drug lords rule, people mourn. But when the law enforcers, the righteous, are the one ruling, walang patayan, may katahimikan sa ating bansa. Next slide. It is being made to appear in the media and with no help by some so-called human rights advocates. Next slide, please. That grabe ang patayan araw-araw. Please take note from 2010 to 2015 during the Aquino administration, an average of 35 ang patay araw-araw. Ngayon po, sa ilalim ni Presidente Duterte, 20 po. No, more than about a third are now, their lives are now being saved every day because of the efforts of the PNP. Next slide. The old norm was drug lords and their cohorts acted with impunity. People have low trust sa PNP. My God, I hate drugs. Kaugnay sa pagdinig ng Senado sa extrajudicial killings at iba pa mga usapin, makakapanayam natin si Senador Alan Peter Cayetano. Magandang umaga, Senator Cayetano. Magandang umaga, Howie, at lahat ng ating kababayan. Okay, Senator, ano po ang inyong opinion kaugnay dito sa bangayan ni na Pangulong Duterte at Senator Laila de Lima? Well, it's a free country. We're in a democracy. As far as Senator De Lima is concerned, extrajudicial killing at human rights ang kanyang pinupunto. As far as the President is concerned, yung safety ng ating kababayan at droga. Ngayon yung sinasabing personal, hindi maiwasan to dahil nakakabit to sa issue ng droga dahil ang sinasabi pong personal, yung pong sa driver, ay sinasabing nangolekta ng pera sa drug lords at nakatulong sa mga nasa loob ng Muntinlupa, no? So, let us focus on the issue. Yung bangayan na to ay naging controversial man. Pareho kasing nakakabit sa issue, no? So, maybe through this formal hearing, a lot of things can be clarified. Okay, Senator, siguro narinig niyo na rin yung puna galing sa iba, no, na bakit hindi mas ipinagtatanggol ng mga kapwa senador si Senador Laila de Lima dahil hindi lang naman daw yung personal, yung atake sa kanya, kundi baka yung karapatan pa ng Senado na mag-imbestiga ng executive branch o ng polisiya ng Pangulo. Well, unang-una, hindi mo masasabing purely personal kasi nga nakakabit pa rin sa issue ng droga, no? Pangalawa po, ang attack sa isang senador ay iba sa attack sa committee or attack sa Senado, no? 3 beses po, at one time personal ko narinig, 2 times to a very close friend, narinig namin ang Pangulo sabihin, trabaho naman talaga niya yan, kaya hayaan nyo na. Meaning, hindi personal ang galit kay Senator De Lima, no? At itong issue na to ay dapat imbestigahan din ni Senator Ping Lacson sa public order, pero pinipilit ni Senator De Lima na sa kanyang committee. Pangatlo, Howie, no? Dati, napakagulo sa kalye. Mga tambay, mga adik, hindi safe umuwi ang ating mga kababayan, grabe ang droga. Ngayon pa konti-konti, nararamdaman na yung diferensya. So sinuggest namin kay Senator De Lima, ba't hindi nyo munang mag-briefing muna na private? Ilang dati, ngayon masama. Next slide. People now beginning to feel safe in the streets and trust our law enforcers. Beginning. Hindi ko po sinasabing safe lahat. Pero nag-uumpisa na.
Next slide. Kung makikita nyo po yung crime volume, ayan po, hindi ko nababasahin isa-isa because of lack of time, pero makikita nyo, crimes against property, 11,000 to 6,000 in 1 month. Bakit po? Ang mga pusher at saka user, kailangan ng pera, walang trabaho yung marami dyan, nagnanakaw. But because nagsosurrender na yung mga user, nahuhuli ang pusher, pababa ang crime volume. Next. People support the anti-war drugs. Criminals don't. Ang mga kriminal at drug pusher gumagastos ngayon sa media, sa politika, sa politiko, sa kahit ano, para i-discredit ang administrasyon na to, para nga tumuloy ang kanilang multi-billion na negosyo. I'm not saying that everyone is being used. Marami pong honest advocates for human rights, honest advocates, no, of how to do this better. But let us not fool ourselves. Marami din sa mga drug lords ang pumupondo dito. Next slide. Hindi rin totoo na lahat ng sektor ayaw. Basilan Bishop Martin Pumawad is pinning his hopes on the new president. Next slide. This is another one na nagsasabing maganda nangyayari at kahit hindi pa nakaupo ang bagong presidente, after he won, nagsimula ng mga pulis magsipag at tumapang. Next slide. Anti-drug operations, 215% increase in anti-drug operations. I agree with the chairperson. Hindi intensyon ng committee na to pahintuin yan. Ang problema, the way to hell is full of good intentions. It is not the intention, it is the effect. Ang mga pulis nanunood lahat. At kung lalabas na sila pa kontrabida ngayon, baka yung iba umatras. Kaya hindi mo mapigilan ang ating Pangulo na maging emosyonal sa kanyang 100% support. Next slide, anti-drug arrest. Next slide. The average Aquino haul for drugs, 412 million a month. So far, the average for Duterte, 2.3 billion in 48 days. Next slide. Next slide. They say we are drawing flack from various sectors. Next slide. Tignan niyo po to. The Philippine War sa ABS-CBN. Outrage over extrajudicial killings. Yung outrage, no? Anong pinapalabas?